Ayan. So, ito yung unang yung situation pala. A stone is thrown from the ground with a velocity of 32 meters per second if it leaves the ground at an angle of 41 degrees above the horizontal. May mga following problems, pero mamaya natin sulat yon. Ito muna, kung ano muna yung ma-extract natin dito, ay muna yung kukunan natin. So dito, may binigay na velocity, tapos may binigay din na angle. Pero itong velocity na to, hindi siya specified kung initial velocity, or kung final velocity, or kung vertical or horizontal velocity siya. So, kunin natin yon. Kita ba? So, unang given natin is yung velocity, which is 32 meters per second. Tapos may angle na 41 degrees. Then, may acceleration due to gravity yan. Laging negative 9.8 meters per second squared. So, since isa lang to, extract natin to. Kuha tayo ng, initial yan. Kuha tayo ng vertical and horizontal velocity. So, ito yung formula. Kita ba? Ayan. Cosine pagka horizontal. Tapos yun. Then, sine kapag vertical. So, wait. Pag sinabi nating horizontal, siya yung pahiga. Pag sinabi nating vertical, patayo. So, ito, sa triangle, ito yung adjacent. Tapos, ito yung vertical is yung opposite. So, compute natin ito. Wait. Substitute muna natin. Yung given sa atin na velocity is itong 32. So, 32 cosine. Then, yung given na angle, which is ito, 41 degrees. Tapos, ganun din dito, 32, pero sine yung gagamitin mo, imbes na cosine. Then, 32, sine of, 41. 24. 24 lang lalagay ko. Para 2 significant figures. Meters per second yun 24. Then, 32 sine 41. 21. Kasi round off natin tong 0. Diba may 9 siyang katabi. So, 21 meters per second yung vertical. Ngayon, wait lang, sulat ko yung problem. Yan. So, yung first problem natin is how high will it rise? So, diba, dito kanyari yung bato. Bato yan. Tapos, ibabato ko siya. Let's say, 41 degrees yun. Yung angle nun. Tapos, may initial velocity na 32 meters per second. Ang sabi dito, how high? So, yung tinatanong niya is yung maximum point. And since how high, in Tagalog, gaano siya kataas? So, measurement to, hindi siya time. Kasi how high So, ito yung opposite. So, ang sasagot natin dito is in meters. Hindi siya meters per second kasi wala namang time. Hindi rin siya in seconds kasi wala din time. How high lang siya. So, measurement siya ng length. So, ayun. Wait. So, dito tayo magbe-base sa... kita yung picture ko. Ito yung big 4 kasi na tinuro ni ma'am. Tapos sa pagsasolve niya, dito din kasi nakuha yung mga ito yung ginagamit niya na formulas. Para lang ma-lessen yung formulas na need kabisaduhin. Kasi ang dami yung kinakabisado, diba? Yung sa ChatGPT and sa ibang resources. Ituturo ko kung paano natin kukunin yung formula gamit ito lang. So, dito, ang hahanapin natin dito sa mga to is yung may distance or yung merong unit of measurement na in meters. So, eto, pwede din ata to pero wala naman tayong given na time. Ayun yung wala tayo. Tapos, ano pa ba yung may distance? Eto. So, pwede to kasi meron naman tayong acceleration due to gravity, which is yung negative 9.8. Tapos, meron na rin tayo nitong velocity kanina nakuha natin. So, yun yung gamitin natin. Kopyahin ko lang to, wait. Yan. So, dito, yung A na nandiyan, ginawa ko na lang siyang G para gravity. So, ang gagamitin natin dito is yung Y component.
Bakit y? Kasi height siya. So, opposite, patayo. Hindi naman siya pa ganun. Kung pa ganun, pwede naman. So, doon na natin gagamitin yung horizontal. Pero dito kasi, how high? So, height yung hinahanap. So, ibig sabihin, patayo, vertical. Kaya yung vy, or yung vertical velocity yung kunin natin. Dito, ano yung final velocity natin kapag nandun siya sa maximum point dito? 'Di ba magiging 0 siya? Bakit 0? Kasi, kunyari, akit siya. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nandito na siya, magiging 0 siya. Let's say, ito yung maximum point niya. Hanggang dito lang siya. Hanggang dyan lang yung taas na kaya niya. 0 na siya. Kasi after niya mag-0, bababa siya. 'Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 0. 5, 4, 3, 2, 1. Bababa siya dahil sa gravity. So, gagawin natin 0 squared yung final velocity natin. Tapos, copy lang natin to. Tapos, from plus, gagawin ko na siyang minus. Kasi negative tong acceleration due to gravity natin. Minus 2gt. So, eto, i-transpose natin to dito kasi wala namang kwenta to. I mean, wala na siyang purpose. So, 2g d. Tapos, may iwan tong initial velocity. So, ayan. Yung d, wala tayo pang sa substitute dyan. Kasi ayun yung hahanapin natin dito, 'di ba? Ito yung d. Etong 2, constant siya dyan. Etong initial velocity ng vertical, ito yon. So, kailangan maiwan to dito. Para siyang same way nung Sohcahtoa. Nagka-cancel tayo. So, divide both sides by 2g. So, maka-cancel to. So, yung magiging formula lang ng distance or ng height is vertical initial velocity over 2 times gravity. So, solve natin dito. Substitute na natin to. D is equals to, ano yung vertical initial velocity natin? 21. 21 squared over 2 times 9.8 meters per second. Dito, hindi na siya nagiging negative kasi tinranspose na natin dito, 'di ba? So, positive tong nandito yung dinivide natin na gravity. So, positive din siya dito. Then, wait, calculate ko. 21 squared. 441. 441 over 2 times 9.8. We got 19.6. 19.6. Kikita niyo ba? Tapos, divide natin yon. 441 divided by 19.6. Ay! Sa baba pala. Ay! Oops. Ayaw. Sorry. Ayan, 22.5. Or, so, sundin natin yung significant figures. Bilangin natin, pareho silang 3 significant figures. So, I guess okay na yan. Ang rule kasi, kapag nag-add and subtract, least decimal points. So, ito yun. 1 decimal points lang dapat. Pero sa multiplication and division is least significant figures. Yung pinaka-list kasi dito is 441, 1, 2, 3. Tapos ito din, 1, 2, 3. So, 3. Okay na to. Lagyan lang natin siya ng meters. Double check nyo na lang kung tama yung bilang ko ng sig figs. Number 2. Wait. Ayan. Init ng cellphone ko. Next. In how many seconds will it reach its maximum height? How many seconds? Same pa rin siya nung parang hinahanap. I mean, nung scenario. Ito pa rin yung involved. Pero, hindi na distance. Kundi yung time. Kasi ito, diba, in meters. So, ito, in seconds. Tapos, ang gagamitin natin dito is yung may time. So, ito, may time to. Pero, dalawa kasi yung time niya. Dapat isa lang yung hanapin natin. Kasi, ayun yung itra-transpose natin or ika-cancel natin. So, ito na lang. Para isang time lang. Tapos, meron na din tayo initial velocity.
Then, mayroon din tayong gravity. So, sulat ko. So, ayan siya. So, eto, magiging 0 ulit siya kasi pag nasa taas na siya, 0 yung velocity. 0 is equals to... Tapos, gagawin natin tong minus kasi minus yung gravity. Tapos, transpose ulit natin to dito. Then, divide mo yung gravity para ma-isolate si time. Cancel, cancel. Tapos, yung final formula niya is time equals initial velocity over gravity. Ito na yun. Nakalimutan ko pala lagyan. So, since ito pa rin yun, patayo, vertical pa rin yung hanapin natin. So, lagyan natin siya ng vertical. Ayan, ba't parang cross? So, ayan. Sorry, nahisipon ako. So, ano yung initial velocity natin ng vertical? Yung vertical velocity is, ayun, 21 meters per second over 9.8. 21 divided by 9.8 is equals to 2.14. Ngayon, bilangin natin yung significant figures. 1, 2, 1, 2. Yung answer natin, 1, 2, 3. So, kailangan dalawa lang yung maibigay natin dyan. So, siya ay magiging 2.1 seconds. Bakit 2.1 lang? Kasi, tatanggalin natin tong 4. Para yung matitira lang. Sorry. Para yung matitira is dalawa na lang. Tapos eto, if 5 to, magiging 2.2 to. Pero since 4 siya, hindi pa natin siya So, dito, with what velocity will it strike the ground? Ibig sabihin, ano yung speed nito pagdating niya na dito? So, eto yun. Pero kung ibibase niyo yung turo ni ma'am, since 32 to, horizontal pala to, tapos ito, horizontal din. Ang kunin lang natin is 24. Since meron tayong general statement na parang something like, wait, ano yun? Titignan ko lang sa notebook. Ayun. VFY is equals to VIY. Ganyan ba yun? So, eto, technically, gagawin lang tong negative. Tapos, ayun na. Yun na yung sagot. As per ma'am. Kay ma'am yun hindi sa akin. Pero, I have second thoughts dun. Pero siya kasi mag-check ng papel natin. So, siya na lang sundan natin. So, gawin natin negative 24. 24 meters per second. Ayan. So, wait lang ispon ko. Yan. So, balo dito, yung tinatanong naman is how long will it take for the stone to reach the ground? So, di ba dito, binato siya. Binato siya, tapos tinatanong gaano katagal yung path na yan. Yung parabolic path na yun, gaano katagal yung yan. Kasi dito siya galing. Now, how long will the stone take for it to reach the ground? So, dito siya ulit. Yung binato siya, dyan. So, tinatanong nila yung time nito. Kasi how long? So, nagamitin natin dito is yung formula ng... Ano ba maganda? Ito na lang, para mabilis. Ayun din yung ginamit natin dito sa isang time, diba? Kasi para madali. So, VF is equals to initial velocity plus gravity time. Yung A dyan na acceleration, pwede man siya acceleration dito, pero G na lang siya. Acceleration due to gravity. So, diba? Excuse me. So, idaderive muna natin yung formula. Pag una, dito, yung pagtungtong niya sa taas, 0 yun. Tapos, magiging initial velocity pa rin, tapos gawin natin negative to. Tapos, lipat mo siya dyan, tapos ika-cancel mo. So, technically, eto yun. Same yan dito. Pero, ang tinatanong kasi dito is, eto kasi, ang tinatanong na dito is maximum height. Eto yun. Yung kalahati. Pero sa projectile motion kasi, lagay natin dyan, projectile motion is symmetric.
ibig sabihin, pantay siya. So, isipin nyo na lang pantay ang drawing ko. Yung time na pag-take mo dito, kung gaano katagal yun, is same lang din mula dito, papunta dito, kasi nga, symmetric siya. So, pantay siya. How long you go up here is also the same as you go down. Ganun siya. So, kumbaga, pataas is equal sa time pababa. Ang pangat ng araw, wait. Yan. So, since same yun, gagawin natin, dodoblehin lang natin to kasi isa lang ka to kalahati lang siya. Ang labo. Ayan, dodoblehin natin yan. Dadagdagan natin to. So, eto, let's say yung total. Time up plus pangat ng time down. So, since wala naman tayong time nung pababa, gawin na lang natin ito, yung time niya pataas. Gawin natin siyang total is, gawin natin siyang times 2 para madali. So, ito yung formula ang gagamitin natin. Ito, dodoblehin lang natin. So, yung sagot dito is 4.2. Remember kanina, ito, 2.14 siya originally. So, kapag hindi mo sinunod yung significant figures, mag-iiba yung sagot mo. Ay, 2.14 times, ayan. Magiging 4.3 siya. 4.2 lang dapat. Kaya dapat, sipon ko talaga. Yung significant figure is yung fina-follow para uniform yung magiging answer niya. Kaya, ayan, 4.2 lang siya. Next, wait. So, dito, sa tanong ng, letter E, wala tayong kukunin dito na, na formula kasi may binigay pa silang na isang formula, diba? Yung range is equals to Vxt. So, ang tanong kasi dito, what is the horizontal? Horizontal, ibig sabihin pa ganun. Horizontal displacement when it reach its maximum height. So, kanina, yung tanong is how high it will rise. Kaya, important yung orientation. Pero dun sa letter E, tinatanong is yung horizontal distance. Dito kasi, sa letter A, vertical yun. Dito naman, horizontal. Noong nag-maximum height na siya. So, ito yung maximum height niya. And then, yung horizontal. So, mula dito hanggang dito. Sa maximum height niya. Ba't may langgam? So, etong length na to lang yung hinahanap. Pero, gagamitin natin is yung time na, asan yun? Ito, na ginamit sa maximum height. Hindi ito, kasi full to. Like, ito kasi kalahating time lang, 'di ba? Hanggang dito lang yung time na yan. Pero itong letter D, full na yan. Gagamitin mo tong D kapag hinahanap is buong range. Mula dito hanggang dito. Doon mo gagamitin tong 4.2. Pero since ang sabi doon, distance nung nag-reach ng maximum height. So hanggang dito lang, kalahati lang. Kaya ang gagamitin natin is yung time lang din nung nag-reach siya ng maximum height, which is 2.1. Tapos yung sipon ko. Ito, yung Vx na to is yung kung ano lang din yung ano ba yun? Ayun, yung Vx doon na nakuha natin kanina, which is 24 meters per second times 2.1 second. Then, i-calculate na lang. 24 times 2.1 is equals to 50.4. 50.4. Then, cancel natin tong second para meters lang. Ay, dalawa lang dapat significant figures natin. Gawin natin siyang 50 lang. 50 meters. Kita niyo ba? Ayan. So, dito naman, sa una, how far from the initial position will it strike the ground? So, yung kanina, ang sabi niya, mula sa initial position hanggang sa maximum height. So, kalahati lang. Pero ang sabi naman dito is
how far from its initial position will it strike the ground? So, saan ba siya nag-strike ng ground? Dito siya bumagsak. So, mula dito hanggang dito. So, buong range na yon. Ang gagamitin ulit natin is ito. Bakit ito? Kasi horizontal po siya. Hindi siya ganon. Kasi diba dito ginamit natin 21? Kasi nga, pa ganon. Pa ganon yung hinahanap dito. So, yung pa ganon. Hindi yung pa ganon. So, dito naman, yung time na gagamitin natin is no longer this. Kasi ito hanggang sa maximum height lang. Pero ito hanggang sa pagbagsak sa ground. Which is ito din, sa ground. So, 4.2. 24 times 4.2. Sulit natin dito. R is equals to VXT. Same pa rin yun Nag-iba lang ng ini-input. 24 meters per second. Loh. Bakit nasulat ko? Per second times 4.2 seconds. Times 24 equals to 100. Ayan. 0.8. So, may problem tayo. Kasi, ilan ang significant figures nito? 1, 2, 3, 4. Etong dalawang to lang. Kasi 1, 2, 1, 2. So, kailangan maging, lang siya, 2. Di mo pwedeng gawing 100 lang. Kasi magiging isa na lang yun. Kasi mawala yung point. So, gagawin natin siyang scientific notation. So, ano ba? 1.00 times 10 raised to 2. Wait lang, calculate natin. So, ayan siya sa kinalculate natin. 100 naman nun lalabas. Lagyan na lang natin siyang meter. Kasi cancel tong second. Gets niyo ba? Since kailangan kasi siya 2SF. Ay! Bawasan natin to. Kasi 1, 2. Magiging siya 3 kapag may isa pang 0. Pwede ba yun? Dagdagan na lang natin yung exponent. Times 10. Dumidilim na. Hindi pa ako nagbubukas ng ilaw, sorry. Gawin natin siyang cube. Ay! 1.0 times 10. Pareho pa rin naman. Kahit na gawin mo yung 100. 2SF pa din siya. Lagyan nyo lang rin ng mga SF yung solution. Basta ayun tapos na. If may tanong kayo, i-ask nyo na lang sa Google. Wag sa akin. Or kaya kay ma'am. Bye.